Welcome to Walang Halong Eme Podcast. Real talk, raw feels, walang halong keme. Ako si Pepper Crayons kasama si Barbara, and every episode, we dive into life struggles, joys, and everything in between. Kaya tara, kwentuhan tayo! Hi mga senpais! Welcome to the first ever episode ng aming podcast, which is called Walang Halong Eme Podcast. This is Pepper Crayons. And finally, nakikita niyo na talaga ako nagsasalita in front of you. So, hello and happy Valentine's Day because today is Valentine's Day. And I know minsan hindi happy ang Valentine's Day natin and that's totally okay. And if happy yung Valentine's Day mo, edi good for you. Kung hindi, edi chill lang. So, thank you so much for joining us here in our first ever episode. And of course, hindi ko kayang mag-isa. Kaya sinama ko si Barbara. Hi, Barbara! Hi, everyone! Hi, Pepper Crayons! I'm so excited to be part of this. Now, let's dive into this conversation about new beginnings. Kasi lahat naman tayo dumadaan dyan, di ba? True. And it's perfect kasi baka may mga nagsistart ng mga panibagong beginnings this Valentine's Day. So, Barbs, take it away. So, Pepper Crayons. Yo. May question ako sa'yo. Ano yan? Kakaloka ka. Diba, fresh starts can mean a lot of things. Now, what does it mean to you? Hindi ako prepared. Oy, dapat nag-prepare ka. Fresh starts? Well, it's important kasi lahat naman tayo dumadaan sa mga point na akala natin end na or kailangan nating tapusin. So, alam ko na medyo mahirap magsimula ulit kasi of course, back to zero ka na naman. I agree. Hindi mo na naman alam anong gagawin, saan ka mag-uumpisa. But it's very, very important to take that first step. Just so makausad ka. Pero wala namang pressure kasi ikaw mismo, tayo mismo sa mga sarili natin, alam natin yung pacing natin kung kailan tayo magsisimula. As long as you start, then that's really, really important. And for me, it means a lot to just take that first step towards that goal na makapagsimula. Baby steps, no? Yeah, baby steps lang, one step at a time, hindi ka naman minamadali. Tsaka hindi race ang buhay. So, carry bells lang yan. We have our own time frame. Yes. Kung kailan tayo ready. Exactly. So, starting over isn't always easy. So, what do you think makes it so scary for most people? Yung sa end ng chapter nyo is meron ka pang kasama for relationship purposes to. Tapos kung magsisimula ka ulit, meaning ikaw na lang mag-isa. Diba? For some relationship, especially now that's Valentine's Day, iba hindi mo nakasama mag-celebrate kasi naghiwalay sila. Hindi umabot sa Valentine's Day, Pepper Crayons, no? Kaya nga eh. So, the scary part of that is paano mo isa-celebrate yung mga ganitong bagay, yung mga occasion, ikaw na lang mag-isa. Na nakasanayan mo, totoo. Na kayong dalawa. Kasi, once masanay ka sa isang bagay, yung pinaka nakakatakot nun is what if mawala siya? What if mawala yun? Of course, starting over is not gonna be easy at all. Kaya para sa akin yun yata yung pinaka nakakatakot na part when it comes to relationships and starting over. And in other aspects, kung life naman in general, nakakatakot sumubok ulit because you don't know na baka masaktan na naman ako, baka mag-fail na naman ulit ako, baka ma-disappoint ako. It's about risking, right? Yeah, totoo. Nakakatakot mag-risk ulit, nakakatakot mag-try ulit. Kasi of course, naranasan na natin yung pain eh. And I really don't blame you guys kasi lahat naman tayo dumadaan dyan and personally, nakakatakot. Yes. How about you? Hindi, about you to. Gaganti tayo sa kanya, guys. Back to you to. Kasi ako yung nagpa-question sa'yo. Ako nagtatanong sa'yo. Ako mag-question next time. Next time. Next episode. Okay. Game. Okay. Now, na-experience mo na ba yung feeling na parang di ka sure kung kaya mo? How did you get past to that? Ang naman ng mga questions. Siyempre, no? Thank you so much for your very wonderful question. Parang pang Miss Universe. Ano nga ulit yun? Oh my God! Ano nga ulit yun? Hi,
Yung Ulitin mo. na-experience mo na ba yung feeling na parang, ay, parang hindi ko to kaya? Of Parang course. nagda-doubt ka sa self mo ba na? Palagi. Palagi naman kasi especially sa mga bagay na alam mo yung parang mabigat na medyo mas malaki pa yung problema mo kaysa sa'yo. Yung na i-experience mo na you doubt whether you can handle this. Na parang lahat naman siguro tayo dumadaan dyan, di ba? Oo. Kaya, Pero, paano mo na, yung ba para, walang paano- choice kayanin mo. Kasi kung magpapatalo ka sa problema, edi ikaw yung talo. anong ginawa mo? You just face it right head on. Like, kaya ko to. Ganyan? Kasi minsan, kahit tingin mo sa sarili mo na hindi mo kaya, pag wala ka talagang choice, edi gagawin mo talaga. You just have to try. Parang motto ko yata sa buhay yan na subukan mo lang kahit anong maging outcome niyan, whether positive man or negative, at least sinubukan mo, di ba? No regrets. Kasi kung hindi mo naman susubukan, edi, how will you know, di ba, if kaya mo or kung kaya hindi? mo ba o hindi. Exactly. Okay. Subukan mo lang. And if it doesn't work? May lesson ka namang natututunan, di ba? Di ba? Tapos, yung lesson mo na yun is i-apply mo kung susubok ka ulit, is i-apply mo kung ano yung mga natutunan mo, tapos sumubok ka ulit. Assess ka naman sa self mo. Totoo. Ganun lang yun yung life. Ang hirap kayong mabuhay, no? Totoo. Pero kailangan mabuhay hanggat humihinga tayo is may purpose pa tayo dito sa earth. Totoo. Hindi mo natin alam, pero meron yan. Now, for my next question, for someone who feels stuck or overwhelmed, what's one small step they can take to move forward? Stuck? Oo. Dumadaan tayo totoo. dyan sa ganyan, no? Sa buhay. Yung parang hindi ka talaga umuusad. Yung parang, yung feel mo, ay, parang, no matter what you progress, do is parang, walang development. wala lang. Totoo nun. Yun yung mahirap din. Pero pag, kunyari, na-stuck ka, kasi na-experience ko naman din yan. Tayo naman din lahat tumadaan dyan. Minsan kasi, yung pagka-stuck, we associate that one. Pag nape-pressure tayo, kunyari, nako-compare natin yung progress natin sa iba. Kaya nga ako deactivated yung social media ko kasi ayaw kong makita especially yung mga kaka-New Year lang, di ba? Oo. Yung ibang mga tao is pinopost nila yung mga na-achieve nila that year and they're totally valid. Of course, dapat parang kang maging nape-pressure proud ka sa sarili mo na mga achievements na mga small wins mo, kailangan mo i-celebrate yan. But I also don't blame those people na nafe-feel na, hay, nakakaingit naman sila, ang dami na nilang nagawa sa buhay. Ako, ganito lang din. Hanggang dito pala. And I totally don't blame you kasi normal yon. Pero pag nasa stuck ka, wala kang ibang dapat gawin but to do something about that. If you don't want to be stuck forever, then do something about it. Hindi mo naman kailangan na gumawa ng napakabonggang bagay agad. Small steps, baby steps, babalik at babalik tayo doon sa one step at a time. Okay. At least may ginawa ka, may ginagawa ka para hindi ka na ma-stuck. So, if you feel stuck sa work, then hanap ka ng ibang motivation mo, inspiration mo. Kung na-stuck ka sa pagiging single mo, baka natamaan ka ba? Natamaan ka, te? Ilang months na ba? Nag-react siya! Nag-react. Oh my Na-stuck ka gosh, sa bakit pagiging ba? single mo. Hintayin mo lang yan. Oo. Hindi mo naman kailangan No one's hanapin ng rushing, pag-ibig. you know. Okay. Yes. Dadating yan. Unexpectedly. I-mention mo pa kasi yung single. Ang dami nakaka-relate eh. Oo. Gusto ko lang kayong atakihin at some point. Mapanakit ka talaga. Minsan. So, ano naman yan? ito. Iba. Paano mo malalaman kung ready ka na talaga to start again? How do you know? Parang, ready na ako. Ito na yon. Pag napapagod ka na sa current situation mo, kasi pag you're so done, mararamdaman mo naman kasi you're gonna do something about it. Kumbaga, hindi na magiging petiks-petiks ka lang, kung di gagawin mo na talaga yung dapat mong ginawa dati pa. Kasi ayaw mo na sa sitwasyon na meron ka ngayon. I think that's the sign na ready ka na to start over. Kunyari, ready ka na iwanan siya kasi palagi ka na lang niyang tinitake for granted.
malalaman mo yun sa sarili mo na ayoko na. Kahit gaano pa kita kamahal, I'm done. I'm done with you treating me like this. So, bye. So, Ganon. what if single ka, tapos paano mo malalaman kung ready ka na sumubok ulit? If single ka, tapos kailan mo malalaman if you're ready to fall in love? Yung parang ready ka nang sumubok ulit. To try. To try in your relationship. Ganon. But I think, mararamdaman mo na naman ulit yon. So, ako na naman magtatanong sa sarili ko. Parang Siyempre, alam mo naman ako yung tanungin mo, hey, Hindi. ready na ba ako? Gagawin parang what's the parang sign or, you know, what's the sign? oo, parang, ito na ba yun? Like, magda-doubt ka naman kasi, if ready na ba talaga ako? Nag-heal na ba? Yung, Pag hindi ka na traumatized sa past mo, pag kunyari, okay na pag-usapan yung Oo. past. Parang gano'n. yung kunyari, yung Yung past ready- relationship Oo, nyo, yung- pag naririnig mo yung pangalan ng ex Parang mo, hindi na kunyari, masakit. oo, hindi ka na masakit, hindi ka na galit, hindi ka na affected. Ah, Hindi ka na nagpaparinig sa FB about dun sa ex mo. Pag ganon, pag mm. totally okay ka na, hindi, go with the flow. So, Mukha ito, mo. can you share a time in your life when you had to start over? What helped you take that first step? Siguro sa job or even sa mga hindi nakakaalam. I'm working from home, purely online yung trabaho ko. Big time to, guys. Oy, big Sa mga time! hindi Mukha mo! nakakaalam, big time to. Hindi nyo lang alam. Lord, salamat Lord! Kay big time daw ko, Lord! Totoo yun, guys. I claim that, Apakahambol. Lord. I manifest that, Oo, Lord. i-manifest Okay. mo na yan. Ako na nagsabi. Sige na. Okay, go. Sagutin mo na. Ano yun? Yun nga. No, mental block pa nga. When was the time that I have to start over? Was that the Oo. question? I resigned from my traditional job because I didn't like it at all. Kang maiyak, hoy. I feel like that's not the job for me. So, I resigned after a year of pagtatrabaho doon. Tapos, isang taon nun is wala akong work, pero mayroon naman kaming diner pa nun. So, nag-help ako doon. But starting over na sa area na hindi ko alam talaga. Kasi, wala akong experience working online ever. Aside from pag-tutor ng English to Japanese students. Pero, like, pagiging virtual assistant or any experience at all na online involved, wala. So, I had to start over and learn a new, different world talaga. Kaya nga na-proud na ako sa'yo. Wow! Sana all! Mark of Kakainis faith. naman. Totoo to, guys. Anyway. So, yeah. That was the time that I had to start over because I have no choice. Ayoko na bumalik sa traditional na gigising ako ng maaga. Tapos, Ano ba oras yung shift mo doon? 8. 8 lang. Pero traditional job Okay. lang. 8 to 5. And I don't want to be stuck in the office. Hindi talaga siya para sa akin kasi nagliliwaliw yung utak ko. She's very creative, guys. So, you Lord, know. thank you, Lord! Oy, that's true kaya. Thank you, Lord! So, yeah. Okay. Yeah, yun lang yun. So, next question. If you could go back to that moment, is there Saan? anything you do differently? Yun sa start over. I think wala. Wala akong gagawing iba. Yun lang yung choice mo. Kasi, actually, everything that I had to learn at that time led me to where I am today. Pero totoo, everything that I had to go through that time, I think it's necessary for me to learn Para all maging those ganito lessons. ka. Yes. So, yeah. Wala akong gagawing iba. Since it's Valentine's Day, let's talk about love. Kasi diba, love is Love. also about fresh starts. Of course. Lalo na pag Pagkakagaling mo lang sa breakup, Breakup. tapos feeling mo, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Palakpakan yun naman yun. ano ba? Ah, Sige na. anong gagawin? Ano meron? Yun nga, ito. For those healing from a breakup, Hmm. how can they start fresh? Siyempre, no, yung napapagdaanan pag Pag breakup. you're still healing, wag ka muna papasok sa isang relationship. Make sure na Paano ba kasi mag-heal? paano mag-heal. Oo. Next episode, gagawin natin yan. Okay. Sa next episode. Okay? Wag mo Abangan nga niyo yan. hahaba tayo masyado. So, Pero sa totoo lang,
Pag kakagaling mo lang sa breakup, huwag ka nga muna mag-start over again. I-endure mo na yung pain. Endure mo muna yung pain kasi pain is part of the process. And hindi mo kailangang madaliin yung sarili mo kasi Na parang, okay na to. Kaya ko na to. Kunyari, Malaki na ako. na pressure ka kasi yung ex mo is meron May ng bago, iba, oo. tapos ikaw, wala pa. Hindi mo kailangang ma-pressure. Bahala siya sa buhay niya. Sa kanya yon, iba ka. Kung mabilis siya nakapag-move on, bahala na siya sa buhay niya. Hindi mo kailangan siyang sisihin doon kasi iba-iba naman tayo ng pacing, iba-iba tayo ng coping mechanism. And kung matagal ka mag-move on, that's totally fine. Hindi mo naman kailangan madaliin yung... Kahit a year pa yun, no? Hindi mo kailangan madaliin yung pag-heal ng puso mo. Lalo diba? na Pag sobrang traumatic yung breakup, sobrang painful, or sobrang mong mahal na hindi mo inakala na magbe-break kayo. yung parang, how can they start fresh? Pag okay ka naman na, pag totally healed ka na, edi fresh. Go! Anything. Like, Lumandi ka na, utang na loob. anong hil-hil? Hindi naman tayo, masakitin. Wala naman tayong sakit, Oo. ha? Wala tayo sa hospital. Go! Lumandi ka na. Kung gusto mo na lumandi ka na. So, next question. For those in a relationship, how can they keep things feeling new and exciting? Yung parang may spices every, Ako pa talaga yung tinanong mo. Yung taong walang pakialam dyan. Pero anyway, sa mga merong relationship dyan, know your partner. As in, yung love languages nila. Kasi iba-iba tayo eh. Yung partner mo is love language niya ganito. Study that. Kasi kung yung love language mo at love language niya is hindi mo naman pala hindi nag-match. Hindi nag-match. Iba yung binibigay mo sa kanya. Iba pero naman hindi, pala yung gusto niya. Oo. Hindi talaga kayo. Hindi na-feel yung love, yes, no? exactly. Kaya, pagtuunan mo ng pansin, i-observe mo. Kasi kung mahal mo Hindi naman... pwede magtanong? Pwede mo naman tanungin. Okay. Pero, yung ibang mga couple kasi, hindi masyadong... Knows yung ganyan, no? Oo. Yung love language na... observe mo na lang. Kung kasi, ano yung magpapasaya kung sa mahal kanya. mo naman talaga yung tao, is ma-obserbahan mo naman kung ano yung hilig niya, ano yung nakakapagpatoyo sa kanya. Kaya, ano yung ano yun? Alam mo na yan. Gano'n. So, tapos, pag na-identify mo na yung love language niya. Dapat willing ka din mag-compromise, diba? Kasi, what if hindi mo nakasanayan yung Totoo. example ha. Yung love language ng partner mo is physical touch. Yung gusto siyang clingy. Oo, tapos hindi ka clingy person. So, parang, kung hindi mo kayang ibigay yon or hindi ka punta na willing lang to na ako sa compromise. love language na iba. Oo, totoo. Sa ibang love language na. Kailangan meron ka talagang compromise. Magko-compromise ka sa relationship, it's all about compromise. Kasi lahat naman tayo different. Kayo halfway, yes. no? Kasi hindi naman pwedeng ikaw na lang palagi yung iintindihin. Hindi naman pwedeng siya na lang palagi yung iintindihin. Kaya, kailangan bigayan, kumbaga. Okay. Now, what's your take on self-love as the ultimate new beginning? Self-love. Diba? Totoo. You do your thing. Yung parang gagawin ko yung mga nagawa ko before or parang susubok ako sa mga bagong bagay. Yeah, especially, maganda yan pag kunyari, kaka-end mo lang sa relationship mo, you're still healing. Punuin mo muna yung sarili mo ng pagmamahal para sa'yo. Hindi mo naman kailangan agad ng love from other people, like romantically. Family, okay yan. Of course, friends, okay yan. But for romantic love agad after a breakup, I think hindi muna. Kasi i-heal mo pa naman yung sarili mo eh. Kaya i-love mo muna yung sarili mo. Find yourself again. Or try new things as what you've said kanina. Sumuko yung ka. Hindi ka masyadong magbasa ng mga libro. Mabasa ako para maka-move on ako aga. Grabe naman to. Or kanyari, you're into travels and travel to new places alone. Now, patapos na tayo, Paper Ala, patapos na pala. If there's one thing you want our listeners to take away from this episode, what would it be? Yung parang, yung matatandaan talaga nila this episode. Yung parang matutunan talaga nila. Okay. If you're starting over again, huwag kang matakot. Yes, normal matakot. Pero huwag ka magpadala sa takot mo. Try. Sumubo ka ulit. No matter how scary it is.
Kasi for sure, magiging worth it yon. Kung ano mang kalabasan, at least sumubo ka. Kung positive man, edi good for you, congratulations. Kung negative naman, may matututunan ka. And yung natutunan mo is pwede mo yung apply yon sa sarili mo para sa next mo na namang adventure, di ba? So, all of us, meron talaga tayong mga phases where we need to start over again, and that's totally fine. It's part of life. And kailangan natin yung i-face no matter how broken and how sad we are over the things that have ended. Kailangan tayong magsimula ulit kasi wala naman tayong kakalagyan kung palagi tayong magdedwell sa past or sa mga bagay na tapos na. Kailangan mong magsimula para sa sarili mo, para sa mga taong mas makikilala mo pa in the future, and for all those people who you love. So that ends our episode, mga Sanpais, and thank you so much sa pakikinig. Thank you so much, Barbara, sa napakagandang kwentuhan nating dalawa. Really? Parang bardagulan lang. Pero salamat, maraming salamat. And of course, we'd love to hear your thoughts or your suggestions or anything, violent reactions, kung meron man. We are open to criticisms. And that's why constructive criticisms lang bawal yung mga judgmental. Huwag kayong mag-judge over kayo. First time namin itong nagawa. Yes, totoo. First time namin itong ginawa. So, marami pa talagang really improve. So, tag us on Facebook. You can follow us on our Facebook page, Pepper Crayons, and our sister page, The Bisaya Ones. Mga Bisaya din ha. Feel free to follow us Agdilang and Pepper Crayons as well. You can also follow us on Instagram, TikTok, and of course on YouTube. So thank you so much, guys, and see you on the next episode. Bye! Bye! Thanks for listening to Walang Halong Eme Podcast. Sana na-enjoy niyo ang kwentuhan natin today. Kung may natutunan kayo, kwento niyo rin sa amin. Feel free to reach out sa aming social media channels, linked in the show notes, or send us an email as well. We can't wait for our next chikahan. Hanggang sa susunod, kwentuhan pa rin tayo Walang Halong Eme. Bye!